At di nagtagal, isa pang makapangyarihang master ang lumitaw, ang Panginoon ng Apoy. Patuloy na nagtatalo ang dalawa tungkol sa estratehiya ng pagkilos. Nais ng emperador na makipaglaban sa kailaliman, at ayaw naman ng Panginoon ng Apoy na magsagawa ng digmaang agresibo. At sa huli, nagkahiwalay ang kanilang mga landas. Ang Panginoon ng Apoy kasama ang kanyang mga alagad ay umalis sa bansa at nanirahan mismo sa 30 ito, na ipinahayag ang mga ito bilang kanyang kaharian. At sa pag-alis, daladala niya ang maraming kapaki-pakinabang na bagay, kabilang ang mga kinakailangang bayani, mga piraso ng oras. Tiningnan ni June ang babae at sinabing ito ay isang napakakagiliw-giliw na kwento. Pagkatapos ay tinanong kung namatay na ba ang Panginoon ng Apoy. Inilabas ng Great Dreamer ang isang pahabang bagay mula sa subspace at sinabing ang mga master ng ika-9 na selyo ay kayang mabuhay ng 300 taon at kung sila ay nasa pag-iisa ay mas matagal pa. Pinapayuhan niya ang lalaki na huwag niyang isipin ang pag-atake sa mga pulo dahil isang ganap na naiibang kaayusan ang naghahari doon. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang mga naninirahan ay nagtitipon ng lakas at marami sa kanila ang mga master ng ika-8 at ika-7 selyo kaysa sa Dacia. Tiningnan ni Chin ang babae nang may pag-aalala at tinanong kung nais niyang sabihin na naghahanda ang mga pulo para sa digmaan kasama ang Dacia. Sumagot ito na sa anumang kaso dahil pinagpala ang Dacia at walang gagawa ng walang pag-iisip na atake dito. Tinanong ng bayani kung may ilang paraan upang makuha ang mga pirasong ito. Kinagat ng babae ang nakuha niya mula sa subspace at iniabot ang bayani ng may pantay na kapayapaan. Sinagot niya na umiiral ang paraan na ikinagaganyak ng lalaki. Ayon sa kanya, sa kabila ng katotohanan na ang relasyon sa pagitan ng Dacia at ng mga pulo ay hindi kanais-nais, patuloy silang nakikipagkompetensya sa isa't isa at ang paghihiwalay na nangyari 400 taon na ang nakalipas ay hindi nangangahulugan na nawala ang lahat ng koneksyon. Ang kanilang mga nakababatang henerasyon ay nag-usap at tumigil lamang sa paggawa nito 50 taon na ang nakalipas ng isara ng Dacia ang mga hangganan at ipinagbawal ang pagpasok ng mga taga-pulo sa imperyo. Tinanong ng bayani kung ano ang kaugnayan nito. Sinabi ng Great Dreamer na habang ngumunguya ng kanyang pagkain, na ang dahilan ay ang mga kinatawan ng Dacia ay palaging talo. Sila ay natalo sa loob ng 400 taon ng sunod-sunod na walang iniwan na pagkakataon para sa tagumpay sa pangkalahatan. Ito ay isang napakalaking kahihiyan na nagpasya silang talikuran ng kompetisyon kasama ng mga pulo. Pagkatapos ay sinabi ng babae na sa taong ito ay magiging iba ang lahat dahil mayroon silang Chin at kasama niya ang isang pagkakataon na manalo. Tinanong ng lalaki kung nangangahulugan ito na makakakuha siya ng mga piraso sa pamamagitan ng pagtalo sa mga taga-pulo. Sinagot ng babae na ito ay totoo, ngunit hindi na kailangang magmadali dahil kakailanganin nila ng ilang oras upang muling ayusin ang kompetisyon. Sinabi niya na ipapaalam niya sa lalaki sa ibang pagkakataon, ngunit dapat niyang maunawaan na ayon sa mga lumang patakaran, ang mga bansa ay maaaring maglagay ng mga master na wala pang 30 taong gulang upang labanan. Kaya ang bayani ay nasa bahagyang kawalan sa bagay na ito, itinapat ng binata ang pagkain sa kanyang mukha. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung sino ang kanyang labanan basta bigyan siya ng isang piraso. Bumangon mula sa sopa ang Great Dreamer. Sinabi niya na nagugustuhan niya ang katotohanan na ang lalaki ay may ambisyon, ngunit pinapayuhan siya na huwag maliitin ang kanyang mga kalaban. Sinabi niya na oras na para umalis siya at ang binata ay dapat umupo sa bahay, magpahinga, at subukang huwag lang. Abos ng hindi kinakailangan, mga madilim na figure ang nakikita sa likod ng babae. Sinabi niya na sa nalaman niya kamakailan, ilang napakalakas na mamamatay tao ang kumuha ng isang kontrata upang likidihin ang lalaki. Kinakatawan nila ang mga interes ng kaharian ng Socorro, Shiva at maging ang mga Vatican Knight. Lahat sila ay nasa teritoryo na ng imperyo. Kaya dapat maging maingat si Chin, sa harap namin ay isang malaking arena. Iniulat na ito ay matatagpuan sa base militar ng kabisera. Ang petsa ay ika-13 ng Agosto taong 773. Ang kaganapan ay ang era ng class formation. May nagsabing ito ay isang ganap na grand award ceremony sa kasaysayan. Ang isa pang manunood ay humanga sa bayani na, sa kabila ng pagkakaroon lamang ng ikatlong class, ay nakipaglaban sa mga master ng ika-8 at ika-9 na selyo. Isang ikatlong manunood ang nagsabi na sa wakas ay nagkaroon ng isang tunay na malakas na bagong dating si Jiang Nan.
Tiningnan ni Hanga ang kanyang kapatid at tinanong kung talagang iiwan niya ang serbisyo ng saglit at mag-retiro para sa pagsasanay. Sumagot si Jigang na hindi niya balak, ngunit tiyak na nagpa siya at gagawa ito kaagad pagkatapos ng award ceremony. Ang iba pang night guard ay nakikita sa likod ni Jiang, sinabi ni Bulang na hindi lamang ang kapitan, kundi lahat sila ay magsasagawa ng pagpapabuti sa sarili. Sinabi ni Jigang sa kanyang kapatid na orihinal niyang binalak na umalis ng mag-isa, ngunit naging hindi inaasahan ang lahat. Tinanong ni Hangaw kung talaga bang napa-inspirasyon ang lahat ng nagawa ni Chin. Ayon sa kanya, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng gayong sigla sa kanyang mga kausap. Sinabi ng isa sa mga night guard na ito pa rin ang tamang desisyon dahil ang pag-iisa para sa pagsasanay sa mga underground cave ay hindi lamang magpapahintulot na makilala ang mga kinatawan ng ibang lahi, ngunit makakatulong din na mapataas ang antas. Tiningnan ni Ingan si Wuang at sinabi sa kanya na malamang na hindi na sila magkikita sa Dasha. Siya mismo ay pupunta sa mga underground cave at tinanong kung nais ng kanyang kasamahan na gawin ang parehong bagay. Sumagot ito na magkasama silang pupunta doon at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan sa totoong laban-laban sa mga clan ng 10,000 races. Bilang karagdagan, kailangan nilang kumuha ng mga contribution point at may perpektong lugar para dito. Napansin ni Ingan na ang fighting spirit ni Wuang ay tulad ng sa kanyang lolo. Habang ipinaalala niya sa lalaki na magkalaban pa rin sila, hindi pa tapos ang kompetisyon, kaya hindi niya ito dapat iwasan. Nakatayo si Duan Xinghai sa harap ng mikropono sa podium. Sinabi niya na napakasaya niyang tanggapin ang Cream of the Youth ng Dacia Empire sa kaganapang ito. Pagkatapos ay ipinahayag niya na magsasalita siya ng politikang kalokohan sa kalahating oras at ang mga naruroon ay kailangang ngan ito. May sumigaw mula sa podium na hindi nila kailangan ang lahat ng ito. At kung alam ng matanda na ito ay kalokohan, hindi na kailangang magbasa mula sa isang piraso ng papel. Ang pangalawang boses ay hiniling sa general na puntahan ng punto dahil ang bawat naruroon ay mayroon ng masakit puwit sa pag-upo dito. Tumawa si Duan Xinghai at sinabi na nagpasya lamang siyang magbiro sa lahat dahil nakaupo sila ng may napakaseryosong mukha. Itinuro ang kanyang kaliwang kamay sa gilid, sinabi niya sa madla na iingatan niya ang mga malambot na kaluluwa at puwit ng mga naruroon at agad na magpapatuloy sa ceremonial na bahagi na matagal nang hinintay ng lahat. Hiniling niya na tanggapin ang commander ng Night Watch at ang Capital Military Region, isa sa 3 pillars ng Dacia Empire, ang Great Dreamer na si Huan Yu. Pagkatapos nito, inanyayahan niya ito sa podium. Ngumiti ang babae at hinayla ang bayani sa kanyang kamay. Sinabi niya sa kanya na huwag mahiya at mabilis na umakyat kasama niya. Tinanong ng lalaki kung bakit napagpasyahan ng Great Dreamer na may natatakot siya. Inilagay ng babae ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at sinabing para siyang kinakabahan, muling nagtaka ang bayani. Isang gintong badge ang kumikislap sa kanyang dibdib. Sa harap namin ay sinagigang at ilan sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Xin Yu na takpan ng kanyang bibig na hindi niya maiisip ang tungkol sa mga bagay na iyon. May sumagot sa kanya na ang lalaki ay hinugasan, binihisan, at ginawang isang tunay na gwapo. Sumigaw si Bulang na ang lalaki ay simpleng napakaganda. Naglalawi si Hangka at mga puso ang lumilipad sa paligid niya. Ngumiti si Sandow at sinabi sa kanyang kaibigan na pulutin ang kanyang pangamula sa sahig. Ipinahayag ni Libing na ang binata ay mukhang cool. Inilagay ni Hano ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at sinabi na mukhang tunay na prinsipe si Chin. Hiniling niyang itigil ang panlilibak sa kanya. Ipinahayag ni Duan Xinghai na nakatayo sa ilalim ng mga stand na oras na para magpatuloy sa award ceremony at ang mga naruroon sa mga stand ay AKAS na pumapalik para sa Demon Swarm, nagpakita ng hindi nasisiyahang mukha ang bayani na naisip na nakaisip sila ng isang ganap na hangkag na palayaw para sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto ng binata na hindi siya madalas lumabas sa publiko at sa makatuwid ay hindi dapat mag-alala tungkol dito. Itinaas ni Hanwi ang kanyang kamay at sinabing natutuwa siya na ang mga naruroon ay sobrang aktibong nagpapahayag ng kanilang mga opinyon. Ipinahayag niya na sa ngalan ng Dacia Empire, ang Night Guard at kanilang magiting na hukbo, opisyal na idineklara na si Jiang Chan ng Jiang ay tumatanggap ng Ulong Swarm Lord, itinuro ng babae ang kanyang dila.
Sinabi ng bayani na mas gusto niya ang palayaw na ito kaysa sa nauna at sinikap ng kanyang kapatid na siyang bigyan siya ng kasiyahan. Sa itaas ng ulo ni Huan Yu, isang larawan ng bayani ang nakikita sa screen. Sinabi niya na bilang karagdagan dito, si Chen ay tumatanggap ng titulong King of the Seas. At ngayon sa dagat, susundin nila siya pati na rin sa lupa, at ang mga pulo ay magiging kanyang fitam. Ang lalaki ay naging isang commander, ngunit wala siyang partikular na distrito sa kanyang pamumuno. Maglalakbay siya sa palibot ng imperyo, hawak ang mga thread ng buhay at kamatayan. Sinabi ni Ji Gang, na nasa tabi ng kanyang mga kasamahan, na hindi niya maintindihan ang sinasabi ng Great Dreamer. Sinabi ni Tang Jin na hindi rin niya lubos na naiintindihan ang nangyayari. Tinanong ng hepe ng mga bantay gabi kung mali ang kanilang narinig dahil bagong 18 taong gulang lang ang binata. Sinapo ni Hong Yin ang kanyang baba ng may pag-iisip. Sinabi niya na ang titulong hari ng mga karagatan ay maaaring nangangahulugang nagpasya ang kanilang mga nakatatanda na muling makipag-ugnayan sa mga dating kaaway mula sa mga isla. Sinubukan ng lalaki na unawain kung ang mga islang ito ay mapapasailalim sa jurisdiction ng bayani. Para sa kanya, tiyak na iyon ang diin at ang arkipelago ay esensyal na inililipat sa pamumuno ng bayani. Lumapit siya kay Gu at sinabing hayagan na itinatakda ang disipulo ng matanda, ginagawa siyang target. Dalawang matatandang mandirigma ang nakatayo sa malapit. Tinanong ni Hanen kung hindi ba nababahala si Gu sa nangyayari dahil si Qin, sa totoo lang, ang naging pinuno ng mga isla kung saan nanirahan ang mga separatista. Sinabi ni Gu na ayaw niyang asikasuhin ang lahat ng ito, ngunit sa pangkalahatan, panahon na upang ibalik ang arkipelagong ito sa imperyo. At kung ang iba ay hindi nagtagumpay, ang kanyang disipulo marahil ay magtatagumpay. Tinanggap ng bayani ang kaso na may badge. Sinabihan ng Great Dreamer ang binata na kunin ang sagisag ng kanyang kapangyarihan at huwag itong mawala. Pinasalamatan ni Qin ang babae. Narito sa harap natin ang isang ninja na nakasakay sa putong halimaw. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay SAS Agent at siya ay nagmula sa bansang Sakura. Sinabi ng binata na tinutupad niya ang kagustuhan ni Yamanomi at nais niyang batiin ang bayani. Tiningnan ni Hanjin ang binata na lumitaw ng may pagkamangha. Sinabi niya na may aura ito ng ikatong selyo. Bagaman nasa rurok ito ng ikalima. Sinabi ng matanda na ang mga tao ng Sakurin ay marunong magpanggulat at nakapagpalaki ng isang napakatanggap na binata. Tinanong niya kung makikialam si Gu at manloloko ng mahina. Sumagot ito na hindi siya makikialam kahit saan habang narito ang Great Dreamer. Tiningnan ni Huan Yu ng galit si Sasagin. Sinabi niya na naglakas loob itong gambolain ang seremonya at ngayon ay tapos na siya. Itinulak ni Chen ang babae at humingi ng pahintulot na harapin ang nakakabalisang lalaki ng personal dahil hindi niya dapat dumihan ang kanyang mga kamay sa ganoong bagay. Sinabi ni SAS Agent na umaasa siyang tanggapin ni Master Jiang Chan ang kanyang paligsahang hamon dahil kilala ang Dasha sa pagi. Ging tapat sa tradisyon. Isang ninja na nakasakay sa malaking puting pusa ang lumapit sa bayani at sinabi na sa kabila ng lahat, naglakbay siya ng malayo at dapat ipakita ang respeto sa ganoong panauhin. Sumagot si Chen na nagsasabi ng kalokohan ang binata. Tinanong niya kung ang trabaho ng mga assassins ay tahimik at maingat na patayin ang kanilang biktima. Sinabi ng bayani na kung ang isang kinatawan ng propesyon na ito ay naghahain ng hayakang hamon, ito ay nagsasabi lamang ng kanyang katangahan. At siya ay ginagamit bilang cannon fodder. Itinuro ni SAS Agent ang binata at sinabi na mauunawaan niya ang lahat kung susubukan niyang labanan siya. Hiniling lang niya na isumpa na hindi gagamitin ni Qin ang kanyang halimaw na siyam na miasma wings. Sinabi ni Sasagan na kung ayaw ng bayaning lumaban ng walang nilalang na ito, mauunawaan niya ang lahat at hindi manloloko. Kumislap ang mga kidlat sa paligid ni Qin. Sinabi niya na gumagamit si SAS Agent ng dalawang primitive na pagtatangka para galitin siya. Sinabi ng binata na maraming tao rito at kakakaiba na gumamit ng siyam na miasma wings dito dahil tatakpan nito ang buong arena ng nakal-alasong ulop kaya nangangahulugang handa siyang lumaban nang wala ito. Kumislap ang malalakas na kidlat sa itaas ng mga ulo ng mga manunood. Ginamit ng bayani ang mga kasanayang Thunder Kingdom of Thor at Punishment with Thunder Eye of God. Tumama ang mga discharge kay SAS Agent at sa kanyang alaga. Sumigaw ng malakas sa sakit ang ninja, ngunit tinanong kung iyon lang ang kaya ng binata. Bumulusok ang malaking puso kay Qin.
Naisip niya na ito ay malamang na ilusyon. Kumagat ang halimaw sa tabi ng bayani. Ginamit ng binata ang property na Indestructible Body of the Crimson Rhinoceros Beetle. Ginamit ni Jean ang skill na Invincible Divine Fist at naputol ang ilang ngipin ng halimaw. Lumitaw ang mga asol na stream sa harap natin. Naisip ng bayani na ito rin ay maaaring naging ilusyon. However si SAS Agent sa itaas ng ulo ng binata. Sinigaw nito na natalo si Chin dahil ang kanyang kidlat ay tumama sa isang illusory double at hindi sa kanya. Sinabi ng ninja na may kakaibang kakayahan siya dahil siya ay Master of Stealth and Shadow. Makikita ang isang malakas na puting flash sa tabi ni SAS Agent. Ginamit ng bayani ang skill na Lightning Flash. May makikitang manipis na berdeng stream sa tabi ng bayani. Tumawa si SAS Agent at sinabing hindi dapat isipin ng bata na ililigtas siya ng kanyang kidlat dahil ang bilis ng mga discharge ay walang-wala kumpara sa mga kasanayan ng tunay na assassin. Sinabi niya na tila ang lahat ng mga titulo at nagawa ng bata ay alikabok lamang. Sinabi ni SAS Agent na nalasan ang kanyang kalaban at walang antidote para sa lason na ito. Gulat na gulat ang mga guano. Sinabi ng matanda na tila nilinlang ang bata. Tinanong ng babae kung talaga bang naglakas loob ang suicide bomber na lasunin ang kanyang kapatid. Nakatayo ng magkabilaan sina Chin at SAS Agent. Sinigawan ng bayani ang kanyang mga kakampi na huwag gumawa ng anuman dahil kung makikialam sila sa laban. Mawawalan ng halaga ang lahat ng kanyang nagawa. Malakas na tumawa ang ninja at ipinahayag na tama ang kalaban. Tinanong niya kung gagamitin ng binata ang siyam na miasma wings, bagaman ito ay napakasama. Pagkatapos ay iminungkahi niya na iinom si Chin ng dugo ng isang sinaunang Diyos upang pagkatapos ng laban sa kanya, mahihimatay siya ng 1 linggo. Gayun din, ayon sa kalaban, maaaring nais ng bayani na tawagin ang dragon ng ika-9 na selyo na masisira ng parusa ng langit kaagad pagkatapos ng tagumpay. May makikitang mga stream ng pulang enerhiya sa tabi ni Chin. Sinabi niya na matagumpay na nagalit sa kanya si SAS Agent, kaya magpapakita siya ng trick na hindi kailanman binanggit ng kalaban. May makikitang lilaw na glow sa paligid ni SAS Agent. Tinanong ng ninja kung bakit hindi gumana ang lason. Sinabi ng bayani ng pagtawa na tila malayo sa alam ng ninja ang lahat ng kanyang mga palayaw, na ang isa ay tunog ng Demon of Poisons. Sinabi niya na ang lason na ginamit ni SAS Agent ay hindi magdudulot ng anumang pinsala. Itinapon ni Jean ang kanyang kanang kamay pasulong. Gamit ang skill na Spear of Hades, tanong ni SAS Agent, ano ito? At talaga bang minamanipula ng binata ang kadiliman? Inilagay ng ninja ang kanyang espada sa harap niya, na binabaon ng kamay ng bayani. Naisip ni SAS Agent na hindi niya maaaring manalo sa labanang ito, kaya kailangan niyang magtago. Sinabi niya na ito ay isang kawili-wiling laban at makikita nila muli ang bayani. Ngumisi ng nanunuya, tinanong ni Chin kung sigurado ba ang kanyang kalaban na magkakaroon sila ng isa pang pagpupulong. Tiningnan ni Sasen ng may takot habang ang pulang dulo ay pinagpuputol-putol ang kanyang espada. Sinabi ng bata na imposible at tila buhay ang sibat. Tila ang armas ng bayani ay habol ng habol sa kalaban na napagtanto na ang sibat ay parang homing projectile. Tinusok ng dulo si SAS Agent. Sumigaw ng matinis ang ninja. Lumipad ito ng pasubsob. Ipinasok ng bayani ang kanyang kamay sa bulsa at payapang inihayag na naibalik na ang kapayapaan at maaari nilang ipagpatuloy ang seremonya. Gulat na gulat ang mga manunood sa nakita. Sinabi ng isa sa kanila na ang assassin ng ika-5 selyo ay napatay sa ilang moves lamang at kahit na hindi gumamit ng 9 na miasma wings. Tinanong ng pangalawa kung may nakakaalam kung anong skill ang ginamit ng bayani. Sinabihan siya na tiyak na hindi sky-splitting blade, ngunit hindi ito isang hero-class skill na may kaugnayan sa kidlat, ngunit isang bagong bagay na hindi pa nakikita dati. Sinabi ng pangatlo na ang itim na sibat na ginamit ng bayani ay takot na takot siya dahil naramdaman niya ang isang nakakatak. O na aura kahit mula sa distansyang ito. Tinakpan ni Hin ang kanyang bibig at tinanong si Gu kung may alam ba siya tungkol sa skill na ito. Sumagot ang matanda na alam niya ng mabuti ang lahat ng kakayahan ng kanyang disipulo. Nag-aalala lang siya ng sobra para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit mukhang gulat siya. Itinawag ni Gu sa kanyang isip ang kanyang disipulo na isang maliit na tampalasan. Hindi niya maintindihan kung ilan pa ang mga ganoong trump card na itinago niya. Ipinakita ni Wani ang thumbs up sa bayani.
Samantala, sinabihan ni Gu si Hanjin na wala siyang class, kaya hindi siya gaanong maalam sa lahat ng mga skill na ito. Tinanong niya kung masasabi niya kung anong uri ng itim na sibat ang ginamit ng bayani. Sumagot ang bayani na batay sa kanyang personal na karanasan. Masasabi niya na ito ay may kaugnayan sa Dark Class at malamang na isang Divine Rank skill. Tanong ni Gu, nangangahulugan ba ito na pinagkadalubhasaan at nagising ni Chin ang ikatlong class? At naging isang master na may 3 Divine Rank jobs. Tinanong ng matanda kung paano ito magagawa ng kahit sino na may ikatlong selyo lamang. Tiningnan ni Hano ang bayani at sinabi na magaling ang kanyang ginawa at ang labanang ito ay magpapataas lamang ng kanyang reputasyon. Sumagot si Shin na hindi niya masasabi na napaka-perpekto ng lahat dahil nais niyang tapusin ang kalaban sa isang move lamang. Itinaas ni Duan Xinghai ang kanyang kamay at inutusan ang isang saludo. Malakas na pumalakpak ang mga manunood sa mga upuan at pinuri ang Swarm Lord. Narinig ni Chin ang mga sigaw ng paghanga mula sa madla. Narito sa harap natin sina Sandow at ang kanyang ama. May anunsyo na si Lua Badao, kinatawan ng Dasha Chamber of Commerce at ang pinuno ng pamilyang Lua ay umaakyat sa entablado kasama ang kanyang anak na babae. Sinabi ng lalaki na narito sila upang maghandog ng isang mahiwagang sandata bilang regalo. Taos-puso niyang binabati ang Swarm Lord. Dalawa sa mga kapitbahay ni Gu sa mga upuan ay handa ng lumaban. Sinabi ng isa sa kanila na nakipaglaban sila para sa karapatang maunang maghandog ng regalo, ngunit pareho silang tinalo ng lolo ng pamilyang Lo. Sinabi ng pangalawang lalaki na walang inaasahan na ang pamilyang ito ay maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay. Sinabihan ni Hong si Gu na napakarami nilang nasabi kaya't hinayaan niyang mauna ang kinatawan ng ibang angkan. Sumagot si Gu na wala siyang pakialam. Sa isang malaking kaso ay may espada. Napagtanto ng bayani na ang sandatang ito ay may hindi kapani-paniwalang malakas na aura. Kinuha ng binata ang sandata at naintindihan na ang espadang ito ay nais na sumipsip ng kaluluwa ng may-ari. Kumikinang nang nakakatakot ang mga mata ng binata. Sinabi niya na gayunpaman, hindi siya madaling makuha at hindi siya luluhod sa harap ng talim na ito dahil hindi siya mahina. Lumapit ang binata sa puno ng lahat ng bagay at humiling na pasukuan ang sandatang ito. Sinabi ng binata na iwas-iwas ang espada na mula ngayon si Jiang Qin ang magiging panginoon ng sandatang ito. Tiningnan ni Badao nang may pagkamangha ang binata. Hindi siya makapaniwala na agad na kinilala siya ng espada bilang bagong may-ari. Ipinaalala ni Sandow sa kanyang ama na sinabi niya na magugulat siya ng benefactor. Sinabi ni Bao na tila nagustuhan ng binata ang regalo. Inamin ng lalaki na ang kanyang anak na babae ay mas nakakakilala sa kanilang magiging manugang kaysa kaninuman. Hiniling ng babae na itigil na ng kanyang ama ang pag-chat tungkol dito dahil hindi pa nila ni-check ang compatibility ayon sa Funo. Sinabi ni Badao na nakatayo sa harap ng bayani na ang talim na ito ay tinatawag na The Heavenly Scene at ito ay isang ika-4 na ranggong banal na sandata na nirarang. O sa ika-11 pwesto sa rangkang ng mga banal na artifact ng imperyo ng Dacia. Kilala rin ito bilang The Fierce Beast at ito ay dahil kapag ito ay hinugot sa kaluban, dapat itong pumatay ng kaaway kung hindi, maaari itong makapinsala sa may-ari nito. Nagsimula si Bada sa pagsasalita, ngunit biglang naudlot ang kanyang pagsasalita nang umubo ng malakas si Gu. Tumigil si Bada at sinabi sa bayani na hindi nagustuhan ng mentor ng binata ang espada. Ngunit iginiit ni Hano na naalala niya ang isang bagay na ganap na naiiba, nagustuhan ito ni Gu, nang unit hindi niya ito makontrol at muntik na siya atakihin ng sandata. Naunawaan ni Chen na sinupil niya ang espada na hindi kayang hawakan ng kanyang guro, at tinawag niyang mga mahihina ang mga hindi kayang kontrolin ito. Nang marinig ito, naramdaman ng binata ang hiya, tumingin ng kakaiba ang mga tao sa paligid kay Gu. Nagtanong ito kung bakit siya tinitingnan ng lahat at sinabing natural lang na mas magaling ang estudyante kaysa sa guro sa ilang bagay. Sinabi ng matanda na ang mga tao sa paligid niya ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong estudyante. Tinanong ni Hong ang kanyang kaibigan kung ano ang nangyari sa kanya. Sumagot ito na parang may naiipit na paltos. Samampa sa entablado sina Hangka at ang kanyang lolo. Ipinakilala ng lalaki na sila ay mula sa Jiang'at County at ang kanyang pangalan ay Muhan. Biniyayaan niya ang Swarm Lord at ibinigay dito ang perlas ng Diyos. Nabigla ang madla at sinabing mukhang nagpapakitang ang pamilya mo.
Sinabi ni Henia na ang kayamanang ito ay trepeo ng digmaan na nasamsam ni Jiang noong digmaan sa mga dagat 30 taon na ang nakalilipas. Naglalaman ng perlas ng pinagmulan ng dagat at kung pakakawalan, maaari itong maglaman ng malawak na espasyo ng tubig. Pagkatapos ay nagbiro ito na ang perlas ay maaari ding gamitin para patayin ang isang tao sa pamamagitan ng pagpulot at paggamit dito tulad ng isang ordinaryong bato. Dinampot ni Chin ang kaso na may perlas at pinasalamatan ang lalaki. Tinawag siya nito na apo at sinabing masyadong magalang ang binata. Pagkatapos ng lahat, iisa lang silang pamilya at naghihintay na siya ng mga apo. Dalawa pang babae na kasama ang kani-kanilang kamag-anak ang lumapit sa bayani. May nagsabi kay Henan na tapusin na ang kanyang regalo at bigyan ng linya ang iba. Sinabi ng susunod na nagbigay na kinakatawan din niya ang Jianggan County. Ang kanyang pangalan ay Tang Wanwan at nagbigay siya ng 3 rankong 8 demonic na pills. Pagkatapos nito, sinabi ni Ji Hong, ang commander ng depensa ng magical na lungsod, na nagdala siya ng 20 patak ng demonyong dugo para sa bayani. Biniyayaan niya ang binata sa pagtanggap ng titulo. Mukhang malungkot sina Jigang at ang iba pang miyembro ng Night Guard. Nagsisi si Xiao Ko na masyado silang mahirap para magbigay ng mga ganoong regalo at sinabi ni Foam na hindi lang nila kayang bigyan ang binata, kundi umaasa pa sila sa kanyang ulong paminsan-minsan. Sinabi ni Jiang na maaaring mahirap sila, ngunit hindi ibig sabihin ito na wala silang anuman. Lumapit ang kapitan sa binata na may bote sa kamay. Nagpakilala siya at humingi ng pahintulot na ibigay sa binata ang banta ng pinagmulan ng pananampalataya. Tinanong ni Hong Yao, na nakatayo sa likod ni Guo, ang matanda kung iniisip niyang masyadong barbaro ang Reg Along ito. Sumagot ito na mahirap hatulan dahil ang pananampalataya ay isang dalisay na bagay, napakapanatiko at walang pag-iimbot, maaari itong maging pinakasimple at pinakamahalagang bagay. Tumingin si Jigang sa bayani at sinabi na ang banta ng pananampalatayang ito ay nag-uugnay sa 8 milyong residente ng Chujian at kayang pigilan ang pinakamalupit na suntok. Mahigpit na niyakap ni Chin ang lalaki. Sinabi ng isa sa Night Guard na ngayon naintindihan niya kung bakit hindi nakatulog ang kapitan sa nakaraang 3 araw at nagpagala-gala sa lungsod. Tila, lihim niyang inihanda ang sorpresang ito. Sumagot ang kanyang kasama na malapit na silang pumunta sa dungeon at kaya ito ay maaaring ang huling riga. Sa kanilang kasamahan, lumapit si Gu sa bayani na may kristal sa kamay. Sinabi nito sa kanyang estudyante na malaking araw ngayon dahil isang tunay na pagdiriwang ang inihagi sa karangalan ng binata at siya, isang ganap na walang kwentang mentor, kasama ni Hanga, ay nais na iharap sa kanya ang apagpakumbabang Reg Along ito. Ipinaliwanag ng matanda na ito ay isang anteng-anteng ng makalangit na espada na nilikha nila ng magkasama gamit ang orihinal na pinagmulan ng kanilang pamamaraan. Matapos ang pag-activate, magagawa ng bayani na gamitin ito upang protektahan ang ipinagkatiwalang mga Pain. Ang kristal ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang espada lamang, ngunit sa isang kritikal na sandali, maaari itong maging isang mapagpasyang argumento. Hinawakan ni Shin ang kristal na regalo. Tinanong niya si Guo kung maaari niyang gawin ang anteng-anteng na ito sa kanyang sariling pagpapas. Sinabi ng matanda na syempre maaari niya dahil mula ngayon ang bagay ay pagmamayari ng bayani, yumuko ng mababa si Chin at iniabot ang anteng-anteng sa pinuno ng Night Guards. Sinabi niya na ang kapitan ay pupunta sa dungeon at dapat dalhin ang kristal na ito. Tinanong ni Gigang kung ito ay masyadong marangyang regalo. Ipinarating ng bayani ang kristal sa kanyang mentor. Sinabi niya na maayos ang lahat at maaari niyang ituring siya na mayabang, sarili, at anumang iba pang tao, ngunit dapat niyang kunin ang anteng-anteng. Sinabi ng binata na wala siyang ibang pamilya maliban sa Night Guards, at ipinagbawal sa kanya ng Diyos ng martial arts na pumasok sa abis hanggang sa makarating siya sa ika-6 na selyo. Ngunit sa parehong oras, hindi talaga gusto ng binata na may mangyari sa kanyang mga kaibigan doon. Inilagay ni Gigang ang kanyang kamay sa balikat ng bayani. Sinabi niya na makikinig siya sa kanya at nagpapahayag ng pag-asa na darating ang araw na magsasama sila sa labanan sa abis. Sinabi ng lalaki na dapat tanggapin ng binata ang banta ng pinagmulan ng pananampalataya. Sumang-ayon si Jin, ibinigay ng bayani sa pinuno ng Night Guards ang isang buong kahon na may iba't ibang mga item. Sinabi ng binata na binigyan siya ng maraming magagandang bagay,
kaya nais niyang ibalik ang kagamitan na ibinigay sa kanya pati na rin ang idinagdag niya mula sa kanyang sarili. Hiniling ng binata kay Gigang na kunin ang lahat ng ito at ipamahagi ito sa mga lalaki. Sinabi niya na gagawin niya ito. Natuwa ang Night Guards, sinabi ng isa sa kanila na patuloy silang umaasa sa kabutihan ng bayani. Sinabihan siya na hindi masasabi iyon dahil ang binata ay isa sa kanila at kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap upang maging karapat-dapat sa ganoong miyembro ng pamilya. Sumang-ayon ang naunang nagsasalita at sinabi na kailangan nilang lahat na maging mas malakas. Tumangala ang mga manunood sa mga upuan. Lumitaw ang isang puwang sa kalangitan kung saan may nagtanong kung huli na siya. Iminungkahi ng isa sa mga naruroon na maaaring ito ay isa pang mamamatay tao. Nakita namin ang ulo ng isang higanteng dragon at ang figure ng isang lalaki. May sumumpa at nakilala si Linka. Ngumiti ang lalaki ng maligay, tumingin ng may pagkagulat sina Chen, Gu, at Huan sa higanteng pulang dragon. Sinabi ng isa sa madla na nagawa ni Linka na patahimikin ang bloodpool ng mga dragon at pinatay ang kanilang hari, ang halimaw ng ikasyam na selyo, at nang ayon ay ipinakita ito bilang regalo sa Swarm Lord. Sinabihan siya na napakaheneroso ni Linka, nang makita ng bayani ang higanteng halimaw, sa ilang kadahilanan naisip niya na makakapagpakain ang kanyang mga insekto sa kakar ng halimaw na ito. Naalala niya na lalong naging mahirap ang pagpapakain sa kanila nitong mga nakaraang araw, tumangala ng may pagkagulat sina Gu at Hanga. Sinabi ng matanda na hindi mumurahin ang Diyos ng Espada. At ngayon ang Dragon Blood Pond ay maaaring alisin sa listahan ng mga ipinagbabawal na lugar. Tinanong ng babae kung magiging kasing galing nila si Linka balang araw. Sinabi ng matanda na dapat siyang mag-develop at isang araw tiyak na darating ang ganoong araw. Itinaas ni Linka ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo at pinuri ang dakilang imperyo ng Dacia. Nais niyang ang araw ay sumikat dito magpakailanman. Itinaas ng mga taong naruroon sa mga upuan ang kanilang mga kamay at inulit ang slogan na binigkas ng Diyos ng Espada, sa harap ng asol na vortex. May mga kakaibang karakter. Iniulat na ito ay nangyayari sa isang lugar sa espasyo ng abyss. Sinabi ng isa na tulad ng narinig ng lahat, isang malaking pulutong ng siyam na miasma wings ay ipinanganak sa isa sa mga planeta sa bansa ng Dacia. At bagaman nagawa ng Panginoon ang ikasampung trono ng sinaunang simbahan ng Diyos na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang isang malaking bilang ng mga tao, ngunit hindi nila maaaring huwag pansinin ang ganoong kaganapan. Bilang karagdagan, sa kauna-unahang pagkakataon sa lahat ng oras, sinalakay ni Jiang Ji ang mga kuwebo sa ilalim ng lupa, na pumasok sa kanilang teritoryo. Bilang resulta, nawala sa kanila ang 13 lungsod. At kung ang isa sa mga sinaunang ninuno ng lahi ng demonyo ay hindi gumamit ng kanyang kapangyarihan, ang kanilang mga tropa ay matatalo, na maglalagay sa mga demonyo sa bingit ng pagkalipol, na sa harap namin ay isang nilalang na may pulang mata. Iniulat na ito ay si Tuling, ang pinuno ng primordial na lahi ng demonyo. Sinabi niya na sa Dacia, may isang lumang kasabihan, kung mawala ang mga labi, malamig ang ngipin. At naniniwala siya na ang lahat ng mga tribo ng walang pagbubukod ay dapat magkaisa upang sirain ang Dacia. Isang hindi kapani-paniwalang kakaibang karakter ang hinimas ang kanyang balbas. Iniulat na si Yan sumula sa sinaunang angkan ng mga immortal ay nasa harap natin. Sinabi niya na ang mga immortal ay hindi makikilahok dito dahil ang mga demonyo mismo ang may kasalanan sa katotohanang nagsimula silang ay cut out. Sinabi niya na ang Dacia ay kumikilos ng magalang at wala siyang nakikitang dahilan upang atakihin ang mga hindi siya tinatamaan. Bukod dito, ang angkan ng mga immortal ay gumawa ng alyansa sa mga tao 4 na siglo na ang nakalilipat at hindi niya ito aalisin. Tinanong ni Tuling kung paano naglakas loob si Yuno na magsalita ng ganoong bagay dahil sa kailaliman alam ng bawat bata na sa 10,000 angkan, ang mga immortal ang pinakatuso at magulang. Galit na itinuro ni Tuling ang kanyang daliri kay Yansu. Sinabi niya na hindi maaaring pag-usapan ang anumang alyansa dahil alam niya ng gusto na ang lahat ng ito ay ilang uri ng intriga at wala ng iba pa. Iginiit ng demonyo na ang mga immortal ay sumuporta sa 3 separatistang isla na nakipaglaban sa Dacia sa loob ng 400 taon sa pag-asang balang A. Raw ang mga isla ay sakupin ng imperyo o maging sakop ang buong lupain. Sinabi ng karakter na may spherical na ulo na ang mga salita ni Tulangs ay walang sentido at binibigyan niya ng malaking karangalan ang demonyo sa pamamagitan ng pagiging nasa pagpupulong na ito.
Tinanong ni Yu kung talagang iniisip ni Tuling na ang mga primordial na Diyos at malakas na angkan ay nagmamalasakit sa kanya, isang binata na may mahal na sungay ang sumali sa usapan. Iniulat na ito ay si Shin Gang, ang Diyos ng angkan ng dragon. Tinawag niya ang mga nagtatalo sa katahimikan at sinabi na mukhang nagtipon sila dito upang talakayin ang isang posibleng alyansa sa pagitan ng mga angkan. Sinabi niya na sumasang-ayon siya na dapat wasakin ang Dasha, ngunit interesado siya kung sino ang kukuha sa papel ng pangunahing umaatake. Sinabi ng binata na ang Dasha ay may 3 lungsod lamang sa kailaliman at hindi ito magiging mahirap sirain ang mga ito. Ngunit sa sandaling ilipat nila ang mga labanan sa teritoryo ng imperyo, magsisimula ang mga problema dahil kailangan nilang harapin ang Great Dreamer. Nasa harap namin ay si Han Yu na may mga kulay lila na stream na umaakyat mula sa kanyang kaliwang kamay. Sinabi ni Shin Gang na ito ay isang master na umiiral mula noong panahon ng mga klase ay dumating sa lupa. At kung ang batang babae na ito ay nakikipaglaban ng buong lakas, magagawa niyang patakbuhin ang espiritual na kapangyarihan ng 10 bilyong tao na naninirahan sa Dacia, na katumbas ng kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos. Kung aatake ang mga kaalyado, mawawalan sila ng maraming master ng selyo, at hindi malinaw kung alin sa 10,000 angkan ang makakapagpahintulot ng mga pagkaluging iyon, muling ipinakita ang mga nag-uusap na nakaupo sa likod ng asol na vortex. Sinabi ni Shin Gang na ang mga demonyo ay maraming mandirigma na umabot sa yugtong ito. Iminungkahi niya na sila ay maging nasa harap pagkatapos nito ay sinabi niya na ang angkan ng dragon ay susunod sa kanila sa atake. Nasa harap namin ang ika-4 na kausap na may matutulis na itim na sungay. Iniulat na ito ay si Joy, ang Panginoon ng lahi ng demonyo. Sinabi niya na ang paglutas ng problema sa paraang ito ay tulad ng pag-inom ng lason sa pag-asa na mapapawi ang uhaw. Ipinaalala niya na ang antas ng ika-10 selyo ay kalahating bukas na at sa loob ng kalahating taon ay ganap itong mabubuksan. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga sinaunang nilalang ng 10,000 angkan ay madaling maaabot ito. Itinaas ni Goy ang kanyang kulay lila na kamay. Sinabi niya na mayroon lamang 3 master ng ika-9 na selyo sa Dasha at magtatagal bang maabot ng lahat ang ika-10. Naniniwala siya na ito ang sandali na magiging pinakakapakipakinabang para sa kanila na atakihin. Sinabi ni Yan Su na ito ay ganap na tamang mga salita at dapat maunawaan ng Panginoon ng demonyo na walang magbabayad para sa kanyang kapabayaan at walang nais mamatay para sa kanya. Sinabi ni Shigang na lubos siyang sumasang-ayon at hanggang sa dumating ang oras na iyon susuportahan nila ang mga ban. Sangtutol sa Dacia upang pahinay ng imperyo, sinabi ni Tuling na takot siya na isang araw pagsisihan nila ang desisyon ngayon. Sinabi niya na kung pag-uusapan ng taong sumuko sa siyam na miasma wings, hindi na kailangang katakutan siya dahil tanging 3 selyo lamang ang pagmamayar. Ay niya, nakabigay si Hanka sa mga balikat ng bayani. Sinabi ni Tuling na ang lahi ng demonyo ay nagsugol ng mga mamamatay tao mula sa iba't ibang bansa sa binata at sigurado siya na maaalis nila siya. Ngunit kahit na nabigo sila, hindi ito magiging malaking problema dahil sa loob ng 3 buwan ay muling magsisimula ang kompetisyon sa pagitan ng Dacia at ng 3 libreng isla. Ngumingiti na sinabi ni Shingang na totoo ito at ang kanyang mga nasasakupan ay nagbahagi na ng dugo ng dragon sa mga angkan ng dagat ng lupa. Nangangahulugan ito na ang kanilang kinatawan ay lalahok din sa torneo at ang may-ari ng siyam na miasma wings ay mamamatay sa anumang kaso, lumapit si Gu sa bayani. Iniulat na ito ay nangyayari sa gabi ring iyon sa bahay ng binata. Tinanong ni Chin ang guro kung maaari na siyang lumabas at maglakad-lakad dahil nakaupo siya sa bahay ng 3 araw. Sinabi ng matanda na napunta siya upang sabihin ang balita partikular na ang mga mamamatay tao na pumasok sa teritoryo ng Dacia kanina ay nawasak na at kabilang sa mga ito ay ang mga mas ter ng ika-6 at ika-7 selyo. Umupo ang bayani sa sopa at tinanong si Gu kung nangangahulugan ito na maaari na siyang lumabas. Sumagot ito na hindi ganito ka-rosyado dahil mayroon pa ring master ng ika-8 selyo na hindi pa nila nahuli. Natatakot ang utos na ang kanilang mga kaaway ay hindi titigil doon at maaaring magpadala ng mga bagong saboteur. Kumurap ang bayani sa matanda at sinabi na palaging may mga taong nais siyang patayin, ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat siyang bantayan sa buong buhay niya. Ipinaalala ni Jin na siya ay medyo malakas sa kanyang sarili at may ilang mga trick sa kanyang manggas,
kaya maaari niyang sorpresahin ang anumang master at malamang na haharapin niya ito sa kanyang sarili. Tila sa kanya na ang labis na pag-aalaga ay hindi siya papayagang umunlad pa. Hinawakan ng binata ang pisngi ng babae. Tanong niya kay Guo kung gusto nitong makita kung gaano kahanggang ang kasalukuyang sitwasyon. Sabi ng babaeng hinawakan niya, nagmukha raw talagang awkward ang lahat, pero ang totoo, pinapante siya ng ama niya para protektahan ang lalaki. Sagot ng binata, ipaabot na lang niya ang pasasalamat sa magulang niya, pero hindi na kailangang protektahan siya. Kaya, umuwi na lang siya at magpahinga. Itinuro ni Guo ang babae at tanong kung kailan ito nagtago. Sagot ni Chen, matagal na ito nandito at hindi lang pinakita ang sarili dahil nahihiya. Malaki ang limitasyon sa paggalaw ng enerhiya sa katawan ng babae, kaya mahirap siyang matagpuan, pero hindi siya makakapagtago sa kanya. Tanong ni Guo, paano niya nakita ang babae kung hindi naman niya ito nakita? Ngumiti si Chin. Ipinagganitin niya kung paano niya pinatay si Song Chang, na ang totoong pangalan ay Xuan Duo. Umupo si Guo sa sopa sa tabi ng bida. Sabi niya, noon pa man ay nakikita na ng mga mata niya ang lahat sa loob ng 30 kilometro radius. Sabi ng matandang tumatawa, hindi niya inaasahan na may ganong kakayahan pala ang lalaki. Sabi ni Guo, kung totoo ito, maaari na niyang hayaan ang bida na harapin ang mamamatay tao mag-isa dahil sa ngayon ay talagang kulang sa tauhan ang Dacia para harapin ang lahat ng banta dahil kailangan din nilang asikasuhin ang 3 isla nitong mga nakaraang araw. Ngumiti ng masaya ang bida. Iminungkahi niya na nakikita ng guro ang inisyatiba dahil mas mabuti ito kaysa umupo at laging magtanggol na lang at hintayin ang atake. Sabi ng matanda, humahanga siya sa sigasig ng binata pero mas magiging maingat siya kung sa kanya. Sagot ni Chen, susubukan niyang hindi magkagulo. Naglapat ng tsaa si Hanua sa harap ng mga nag-uusap. Hiniling niya sa Heavenly Blade na inumin ito. Nagtaka si Gu sa pagkakaroon ng isa pang babae at napansin niyang hindi lang ito mag-isa. Nag-aayos ng kama si Sandao. Nag-iiho ng baboy si Shenyo. Sabi ni Gu, mukhang marunong mag-enjoy ng buhay ang binata. Sagot nito, hindi niya inanyayahan ang mga bisita niya at hindi niya sila inimbitahan dito. Tumayo si Gu sa harap ng mga babae. Lumapit ang bida sa kanila at nagpasalamat sa tulong. Pagkatapos, hiningi niya na umuwi na sila. Sabi niya, kailangan na nilang gumawa ng mga mas kapaki-pakinabang na bagay. Halimbawa, manghuli ng mga halimaw. At mas malakas ang mga halimaw, mas mabuti. Sagot ng mga babae, naiintindihan nila ang lahat at gagawin nila ito, makikita ang maraming anino na nakatayo sa gitna ng malalaking bato. Nangyayari ang mga pangyayari 2,000 kilometro timog kanluran ng hangganan ng Dacia sa disyerto ng Gobi. May nagsabing nakakuha siya ng napakasamang balita at halos lahat ng mga asasin na ipinadala sa Dacia ay pinatay. Pero may mabuting balita din. Hami na ang kontrol sa target kaya nakuha na ang pahintulot para magtulungan. At nagbibigay ito ng pag-asa na magiging maayos ang lahat. Makikita ang mga Knights Templar na nakaupo sa kabayo na may mga naglalagablab na mata. Sabi ng commander nila, tamang hakbang ito. Pero mahalagang siguraduhin na hindi magdulot ng hidwaan sa pagitan ng mga kaalyado ang operasyong ito. Sinabi niya na kung magtatagumpay ito, lahat ng sangkot sa pagpatay sa bida ay makakakuha ng akses sa ika-9 na selyo. Tanong ng isang knight, hindi ba sa tingin ng commander na kakaiba ang pamamahagi ng premyo dahil 6 ang master nila at 3 lang ang naibigay ng ibang grupo sa pinakamabuti? May lalaking nakakulay abong balabal na lumapit sa mga knight. Tanong niya kung ano ang hindi patas dito. Dahil ang kapitan ng mga Templar ay pangatlo lang sa ranggo ng pinakamalakas na mga assassin, at ang pangkat na kinakatawan niya ay isusulong si Master Saido, ang Diyos na assassin ng bansang Sakura. Unang ranggo ang lalaking ito sa loob ng mahigit 10 taon. At kamakailan lang nakuha ng kapitan ng mga Templar ang ika-8 selyo. Samantala, nakuha ito ni Saido 10 taon na ang nakalipas. Makikita ang mukha ng lalaking nagsimula ng usapan. Ito raw si Kuye mula sa bansang Sakura, pampito sa ranggo ng mga master ng divine rank. Sinabi niyang may sagradong artifact si Saido na Takagara, isang plot ang pang-akit. May tanong kung mayroon bang bagay ang mga Templar na makakapigil sa siyam na miasma wings. Sabi ng isang knight na nakaangkas pa rin sa kabayo, hindi ipinagkakaila ang katotohanan na kapaki-pakinabang ang nasabing artifact.
Pero hindi niya maintindihan kung nasaan na ngayon ang maalamat na Diyos ng mga assassin na binanggit kanina. Sabi ng knight, mga mayabang na salita lang ang naririnig niya at wala nang iba. Tanong niya, matanda na ba ang master na ito at pangalan na lang ang natira at wala na siyang lakas ng loob na humarap sa kanila. Naputol ang mga ulo ng dalawang Templar. Sumigaw si Koy na walang may karapatang dumungi sa pangalan ni Lord Saido. Ibinaba ng lalaking nakasulat na Hapones ang kanyang espada. Ito raw si Saido Kinichihachi mula sa bansang Sakura, una sa ranggo ng mga Divine Rank Master. Sinabi niyang bahagyang napantayan na ang mga koponan at iminungkahi na magsimula na sa trabaho. Bumababa sa kabayo ang mga Templar. Binati ng commander ng mga Templar si Lord Saido at humingi ng paumanhin sa ugali ng kanyang mga kasamahan. Iminungkahi niyang pag-usapan na ang plano, makikita ang isang napakagandang babae. Ito raw si Park, panglima sa ranggo ng mga Divine Rank Master. Sabi niya, sa unang yugto, nagpadala ang kanyang bansa ng grupo ng mga assassin na ang pangunahing gawain ay maakit ang bida dito. Sinabi ng babae na nagmamay-ari siya ng Great Frost at ang bowl ang nakikita ng mga kausap sa kanyang kamay ay kayang lubos na limitahan ang mga kakayahan ng pangalawang uri ng bida. Tiningnan ni Sido ang babaeng nakatayo sa tuktok ng talampas. Sabi niya, kung maaakit ng kanyang squad ang kalaban dito, magiging kapaki-pakinabang na ang kalyadong ito. Sabi ng lalaki, mukhang naunawaan na nila ang kidlat at isang miyembro ng kanyang angkan ang makakapagpara sa siyam na miasma wing sa tulong ng artifact na Teiko Megara. Sinabi niyang hinamon ng isang batang henyo ng kanyang angkan ang bida sa isang paligsahan. Dahil dito, nalaman nilang may kakayahan ito na may kaugnayan sa kadiliman. Makikita ang isang mongheng lumulutang sa hangin. Ito raw si Sharma, pang-apat sa listahan ng mga Divine Master. Sinabi niyang ang mga kakayahang may kaugnayan sa kadiliman ay hindi maaaring umiral sa kanilang mundo nang walang suporta ng abis o impyerno. Pero hindi mahirap para sa mga monghe na aisil ang mga madilim na kakayahan ng bida. Kahit papaano, hindi magagamit ni Jin ang itim na sibat. Sabi ni Saido na nakapikit, magandang balita ito. At dalawa na lang ang dapat pag-usapan. Una, kung paano nila haharapin ang ikasyam na selyo ng Abyss Dragon na kayang tawagin ni Chin. At pangalawa, ang lokasyon ng potensyal na labanan na malapit sa Mount Kumloon kung saan matatagpuan ang isa sa mga divine origin ng Dasha. Dagdag pa, 1,000 milya na lang ang layo nila sa pasukan ng mga kuweba sa ilalim ng lupa. Tanong ni Saido kung may makakapagsabi sa kanya kung paano ito gagawin nang hindi naaakit ang mga makapangyarihang master ng imperyo ng Dacia. Umabot ang knight sa ilalim ng kanyang armor. Hiniling niya na tingnan ang isa sa mga sagradong relikya ng kanilang templo. Itinaas ng mandirigma ang isang piraso ng papel sa harap niya at sinabing ito ay isang scroll of holy light na ganap na haarang sa anumang pagbabago-bago ng enerhiya at maging ng hangin. Makikita ang isang alikabok sa harap ni Sid Elo. Sinabi ng knight na ang scroll na ito ay ibang-iba sa anumang iba pang mga pamamaraan ng spatial concealment. Teknikal, nasa loob na sila ng saklaw nito at hindi na pinapayagan ng Mirror of Divine Light na maramdaman ng mga pinakamalakas na master ang mga nangyayari rito. Nagkaroon ng malakas na liwanag. Sinabi ng knight na ganap na aktibo ang scroll. Sa itaas ng mga ulo ng mga knight, makikita ang mga kabataang lumulutang sa loob ng mga asol na bula. Sinabi ng isang naroon na para silang nasa loob ng isang salamin na walang mga tunog o mga enerhiyang lumalabas. Sinabi ng commander ng mga knight na pinadali ng angkat na ang general mula sa Dacia na nagmamanman sa mga kuweba ay hindi maaaring umalis sa kanyang lugar ng responsibilidad. At kahit dumating siya rito, salamat sa artifact, hindi niya mararamdaman ang mga nangyayari sa loob ng radius ng scroll. May nakalakip na papel sa kamay ng knight. Sinabi niya na haharapin nila ang dragon ng abyss sa katulad na paraan. Gagamit sila ng isa pang scroll upang ikulong ito sa isang limitadong espasyon at pagkatapos ay wala na lang itong magagawa. Sinabi ng Templar na natural, hindi magtatagal ang scroll sa halimaw na ito. Pero hindi ito kailangan dahil 10 segundo lang ang kailangan nila para burahin ng parusa ng langit. Ang halimaw ng ikasyam na selyo mula sa kanilang realidad. Nakatayo si Sido sa harap ng kabayong nakasakay ang knight. Sinabi niyang kung wala ang siyam na miasma wings, kung wala ang kapangyarihan ng kidlat at kadiliman, at kung wala ang kanyang pedal dragon, ang hero, kahit na tumawid siya
Ikapitong selyo sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo ng sinaunang demonyo, ay matatalo dahil magkasama silang may sapat na lakas upang harapin siya. Sinabi ng knight na ito ay totoo. At ngayon ang lahat ay nagiging labanan ng nerbiyos. Kailangan lang nilang maghintay na kunin niya ang pain at mahulog sa bitag. Sa harap namin ay isang babae at isang maliit na batang babae. Iniulat na ang pangyayari ay malapit sa military base kung saan nakatira si Chen. Ang mga taong nakapaligid sa mag-ina ay tumangala at nakilala ang Swarm Lord. May nagsabang ang lalaki ay tila lumulutang na napapalibutan ng nakal-alasong ulap at mukhang napakamaharlika. Si Chin ay napalibutan ng mga itim na singaw. May nagsabang ang binata ay tunay na dakila, naisip ng hero na upang magawa ang pagpatay ng assassin, kailangan niyang atraktahan ang atensyon sa kanyang sarili. Sa balikat ng hero, nakikita sina Xiao at Xiao Jia. Tanong ng isa, babiyahe ba sila? Sinagot ng lalaki ng oo. Tanong ni Xiao Jio, bakit ang mga batang tao ay may mga parisukat na bag sa kanilang likod? Sagot ni Chin, dahil kailangan nilang pumasok sa eskwela. Tanong ni Xiao Jia, bakit sila mismo ay hindi nag-aaral sa ganung institusyon? Sinabi ng hero na kapag hamupa na ang lahat, kailangan nilang pag-isipan iyon, nakikita natin ang binata mula sa likuran. Tanong ng isang alaga, ano ang kanilang gagawin? Sinabi ni Chin na tumahimik sila dahil mukhang nakakita ang ama ng bagong ina para sa kanyang mga anak. Nagulat na tinanong muli ng mga alaga ng hero, sa harap namin ay isang babae at isang batang babae. Iniulat ng system na nakikita ng hero si Jin Mag-aji, na isang assassin ng ika-6 na selyo at malakas sa pang-akit at tahimik na pagpatay, pati na rin si Quan Zixuan, isang assassin ng ika-7 selyo, na dalubhasa sa pagbabalat kayo, pagtatago, at mga lason. Tumangala ang mga nagdaraan sa mga itim na singaw. Naisip ng hero na malabong salakayin siya ng mga mamamatay taong ito dito sa tabi ng military base. Naisip niyang kailangan niyang humanap ng mas tahimik na lugar at bigyan sila ng pagkakataong umatake. Tama ito, kahit papaano, dahil hindi magdurusa ang mga sibilyan ng lungsod, ngumingiti si Majay, tumangala. Sinabi niya sa kasama na tingnan ng hambog na ito na lumitaw ng walang escort. Sa kanya, mukhang lubos na nagpahinga ang lalaki. Alam na ang karamihan sa mga mamamatay tao ay napatay na, naisip ng babae na ito na ang kanilang pagkakataon. Sinabi niya na ayon sa plano, dapat muna nilang subukang patayin siya mismo dahil malaki ang maitutulong nito sa kanilang bansa na mapabuti ang posisyon nito sa internasyonal na arena. Ngunit kung hindi nila maaagaw agad ang hero, kakailanganin nilang maakit siya sa disyerto ng Gobi kung saan may inihandang ambush. Mabilis na sumugod pasulong si Zuan. Tanong ni Majay sa kanyang kapatid. Sagot nito, wala namang dapat pag-isipan at ang kasama ay masyadong madaldal. Hiniling din niya na itigil na niya ang pagtawag sa kanya na kapatid at huwag maiwan, tumingin si Shin sa siksikan na kagubatan. Sa kanya, ito ay isang magandang lugar para sa isang tipanan. Tinawag ng lalaki ang mga insekto na lumipad ng mas mabagal upang hindi makaligtaan ang mga tusong babae, may sugat ang binti ni Miji. Nakaupo si Zuan sa tabi niya at sumigaw ng tulong para sa kanyang kapatid na kinagat ng isang nakalala. Song ahas. Tumakbo papunta sa mga mamamatay tao si Chen. Naisip niya na gumawa sila ng isang hanggal na pagtatanghal na may nakal-alasong ahas na hindi kailanman natagpuan sa kagubatan na ito. Sa kanya, iniisip nila siyang isang ganap na tanga. Malakas na sumigaw si Zixuan para tulungan ng mabait na tiyuhin ang kanyang kapatid. Yumuko ang lalaki sa umiiyak na mago at hiniling sa binibini na huwag mag-alala dahil tutulungan niya siya. Naintindihan ng lalaki na ginagamit laban sa kanya ang kasanayan sa pang-akit. Tiningnan ng hero ang mga mata ng babae at sinabing masama ang pakiramdam niya. Inakala niya na ang kanyang puso ay nabigo sa kanya na hindi nakasabay nang makita ang magagandang mata na iyon. Tanong ng lalaki kung maaari itong maging love at first sight. Sinabi ni Xiao Jio na napakasamang artista ng kanilang amo. Itinaas ni Siwan ang kanyang kamay sa likod ng hero upang sumuntok. Sinabi niya na sipsipin niya ngayon ang lason mula kay Majay. Pinasalamatan ng babae ang mabuting Panginoon. Sinabi ng hero na ngumingiting mabangis na tunay niyang iniligtas ang babaeng ito. Nagbigay si Chin ng isang malakas na suntok sa likod ng ulo ni Majay. Iniulat na ginagamit niya ang banal na kasanayan sa suntok na pumipigil sa lason.
Tiningnan ni Zishuan ang mga itim na singaw na nakabitin sa harap niya sa pagkalito at napagtanto na ito ay isang nakakalason na ulap. Naunawaan niya na nilinlang sila ng lalaki at oras na para magpatuloy sa isang backup na plano. Si Zishuan, na naging isang medyo kakaibang nilalang, ay mabilis na sumugod pasulong. Hiniling niya sa hero na huwag siyang patayin at nangakong ibigay ang lahat ng mayroon siya kapalit ng buhay. Nagulat ang lalaki sa bilis ng paggalaw ng babae at sinubukang maunawaan kung mas malaki ito kaysa sa bilis ng kanyang kasanayan sa kidlat. Napagtanto ng binata na ang kakayahang ito ay perpekto para sa mabilis na paglipat sa maliliit na distansya at hindi para sa mahabang paglalakbay. Kaya sa kasong ito, mas madaling gamitin ang kapangyarihan ng mga insekto. Ngumiti si Chin. Sinubukan niyang maunawaan kung bakit sinabi sa kanya ni Zuan na handa siyang ibigay ang lahat at naging malinaw sa kanya na nais niyang maakit siya sa ilang partikular na lugar. Naisip ng hero na mas mabuti ito dahil ang lahat ng mga mamamatay tao ay magkakasama doon ng sabay-sab. At hindi niya kailangang habulin sila sa buong dasya, winuwasak ang isa-isa, nakikita natin ang maraming kabataang tumatakbo. Ang henyo ng ika-788 na henerasyon na si Ding Chanka ay nauuna sa pagtakbo. Iniulat na ito ay nangyayari sa kuweba ng Pijuan sa Tianuan Demon Valley. Sumisigaw ang lalaki sa kanyang mga kasamahan na tumakbo sa kanya dahil tinawag niya ang isang alon mula sa dagat ng mga pagnanasa. Tinakpan ng malaking alon ang mga kabataan. Sumigaw ang isa na nararapat mamatay si Chanka. Sinabi ng pangalawa na muntik na siyang mamatay at ang kanyang mapahamak na kaalyado ay gumagawa ng anumang nais niya dahil lamang nasa ika-6 na antas siya. Ang lalaki ay nakikita malayo sa unahan ng mga naabutan ng alon. Sinabi niya nang tumatawa na sa palagay niya ang natitira sa kanila ay hindi na kailangang subukang abutan siya, sa harap namin ay isang daanan sa kuweba. Nakaupo sa sahig ang mga kabataang humihinga ng mabigat. Tinawag ng isa kay Chanka na isang tunay na halimaw at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit siya palaging pumupunta sa mga nakamamatay na pakikipagsapalaran. Sinabi ng lalaki ng tumatawa na naging maayos ang lahat. Ayon sa balita, ang Tianin God Clan ay nawalan ng anak ng kanilang Diyos sa kanilang headquarters ng mas maaga at 2 araw na ang nakalipas ay isa pang anak ng Diyos ang namuno sa kanyang hukbo sa lambak ng mga demonyo upang wasakin Ilang lahat ng sabay-sabay at maghayganti, sinabi ni Chanka na gayunpaman, ang mga mandirigma ng Dasha ay hindi mga walang pag-asang talunan. Kaya upang talunin ang kaaway na hukbo, dapat silang maging malikhain. Sinabihan ang lalaki na ngayon ay malinaw kung bakit siya nagtaas ng alon sa dagat ng mga pagnanasa at binaha ang lambak ng mga demonyo, sa harap namin ay isang batang babae na hindi masyadong mukhang masaya. Sinasabing siya ay si Nangang Yen, isang henyo ng ika-770 na henerasyon. Tanong niya kung natatakot ang lalaki na siya ay may away isang araw at aksidenteng malunod. Sumagot siya na ang kanyang propesyon ay Black Magic Water System, kaya walang magiging problema hanggat maingat siya. Sinabi ni Chanka na ang kanyang alon ay pumatay ng higit sa 70 na kaaway. Ngunit sa kasamaang palad, ang anak ng Diyos ay nakatakas. Iginiit ng lalaki na medyo hindi lang siya sinuwerte, lumakad palapit si Gang Yen sa mga kabataang nakaupo sa tabi ng bangin. Sinabi niya na dapat silang lahat ay maghanda na bumalik sa Dacia dahil doon ay ipagpapatuloy ang paligsahan sa 3 overseas islands at dapat nilang ibalik ang kaluwalhatian sa kanilang bansa. Bumantong hininga si Chanka at sinabi na malamang na mahirapan silang labanan ang arkipelago na Orihin. Na tumahak sa ibang landas. Ang mga tao doon ay nag-aral ng mga propesyon, elemento, at maneskrito at mas nauuna sa lahat ng mga lugar na ito. Sinabi ng lalaki na ang mga kinatawan ng Dacia Empire ay may mas maraming karanasan sa pakikipaglaban sa mahihirap na kapaligiran. Gayunpaman, ang paligsahan ay hindi nagaganap sa ganitong mga kondisyon, kaya sila ay nasa isang kawalan, tiningnan ni Gang Yen ang lalaki ng may di pagkasiyahan. Tanong niya kung talagang tinanggap na niya ang pagkatalo bago pa man magsimula ang paligsahan. Sinabi niya na 50 taon na ang lumipas mula noong huling paligsahan at maaaring posible na ang kasalukuyang henerasyon ng mga Islanders ay nahuli na sa mainlanders. Sinabi niya na kahit na matalo sila, hindi dapat sila masyadong mahuli sa kanilang mga kakompetensya.
Sinabi ng isang mandirigma na tama si Gang Yen at maaaring nagbago ng malaki ang lahat sa loob ng 50 taon. Sa tabi ng ulo ni Chanka, nakikita si Chin na may mga kumikinang na mata. Sinabi ni Gang Yen na sa pagkakaalam niya, ang paligsahan ay ipinagpatuloy dahil sa isang hindi kapani-paniwalang tale. Entadong lalaki. Naalala ni Chanka na tila ang pangalan ng binatang ito ay Chin at siya ang pinakamahusay sa mga henyo ng ika-700 at 73 na henerasyon. Ibig sabihin, mas bata siya sa kanilang lahat. Sinabi ng babae na pinaniniwalaan na ang lalaking ito ay may 2 banal na propesyon at kinokontrol niya. Ang ipinagbabawal na siyam na miasma wings, ang mga supling na bilang na ay nasa milyon-milyong individual. Namumungot si Gang Yen sa lalaki at sinabi na personal na nakialam si Jiang Wuxin sa bagay na ito at inalis ang mga pagbabawal na umiiral sa dasya patungkol sa siyam na miasma wings. Ipinakita ni Chanka ang hinlalaki at sinabi na maaari silang umasa kay Gang Yen bilang isang maaasahang mapagkukunan ng impormasyon at wala nang iba pang maaasahan mula sa pinakamahusay na kinatawan ng ika-700 at 70 na henerasyon. Sinabi ng lalaki na sa pagkakaalam niya, ang mga henyo ng kanyang henerasyon na nauna niya sa rankings ay hindi kapani-pani walang malakas at siya mismo ay nakipaglaban sa Qingan Zone at gumawa ng isang mapagpasyang kontribusyon sa tagumpay sa kanyang hindi kapani-pani walang lakas. Tiningnan ni Chanka at Gang Yan ang isa't isa ng may pagkaaway. Sinabi ng babae na ang lalaki ay hindi rin masama para sa ikalawang lugar sa rangkang ng ika-788 na henerasyon. Sumagot siya na ang babae ay nagpahintulot sa sarili ng sobra at hindi niya dapat nabanggit ang lugar na kanyang kinuha. Tanong ng babae kung bakit bastos ang lalaki at gusto ba niyang makipaglaban sa kanya. Sumagot si Chanka na ayaw niyang makipaglaban sa kanya dahil malinaw na mas malakas siya. Naalala ng babae ang pinahirapang lalaki. Sinabi niya na kung babalik tayo sa pakikipag-usap tungkol sa paligsahan, ang pinakamahusay na 3 henyo mula sa mga henerasyon mula 781 hanggang 772 ay makikilahok dito at ang ika-773 na henerasyon ay kakatawanin lamang ni Qin. Pagkatapos ay sinabi niya na si Jen na kumakatawan sa ika-784 na henerasyon ay nahuli ng mga sinaunang Diyos at pinahirapan hanggang sa mamatay at sa pangkalahatan ngayon ay wala ng 50% ng mga henyo ng henerasyong binanggit niya ang buhay. Ang white-haired na lalaki ay may hawak na ulo ng isang lalaki na nakalubog sa kalahati ng isang whirlwind. Sinabi ng babae na sa kabutihang palad ang kampyon ng Class 781 ay buhay pa at magiging kanilang team leader sa paligsahan na ito. Nakipaglaban siya sa pangalawang henyo ng Demon Clan 3 taon na ang nakalilipas at pinatay siya, at 2 taon na ang nakalilipas ay anabangan siya ng mga sinaunang demonyo, pumatay ng 3 kaaway sa ika-6 na antas at nakatakas sa kanila. Pagkatapos nito, nawala siya. Sinabi ng babae na ngayon ay bumalik na siya sa lungsod ng Pijuan at nakipagkita kay Wuan. Inaasahan nilang lahat na makita siya mamaya, buong kagalakan na itinaas ni Chanka ang kanyang kamao. Sinabi niya na nangangahulugan ito na buhay ang lalaking ito at ito ay isang tunay na pagpapala para sa Dacia. Sinabi ng lalaki na nais niyang makilala ang kanyang idolo, dito nakikita natin at isang binata na may puting buhok. Sinasabing ito ay nangyayari sa Pijuan. Sinabi ng matanda na noong huling beses niyang nakita si Wuji, siya ay isang binata na puno ng pagnanasa at sigla at hindi niya inakala na ang lalaking ito ay makakakuha ng titulong Sword Demon sa loob lamang ng 10 taon. Sinabi ni Wuji na sobra ang pagpuri sa kanya ng God of Martial Arts dahil swerte lang niya na hindi siya namatay sa abyss. Tiningnan ni Senji ng may pag-iisip ang binata at tinanong kung tiwala siya na maaari niyang pamunuan ang isang koponan na makikipagkumpetensya sa 3 overseas islands. Sumagot ang binata na ang arkipelagong ito ay itinaas ang sistema ng pagpapalit ng trabaho sa mga hindi pa nakikitang taas at ngayon maaari na silang lumikha ng mga Diyos. Kaya hindi niya alam kung gaano katiwala ang isang tao sa sitwasyong ito. Sinabi ni Chanji na kailangan lang ilagay ng lalaki ang lahat ng kanyang lakas. Sinabi niya na sa oras na ito ang paligsahan ay unang yugto lamang at ang panalo o pagkatalo ay hindi nangangahulugan ng labis. Nakatayo sina Senji at Wuji sa tabi ng isa't isa. Tanong ng binata kung ang lahat ba ng ito ay inorganisa para kay Jiang Qin. Kumpirmado ng matanda at sinabi na ang binata na binanggit ni Wuji ay napakahirap. Kung magagawa niyang ipakita ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa 3 isla,
Wala na lang siyang mga seryosong kalaban, nakikita natin ang peklat na mukha ng binata. Nangako siyang protektahan ang hero sa paligsahan at sinabi na lubos siyang nagulat na marinig ang mga papuring iyon para sa binata. Mula kay CG, nakatayo ang mga nag-uusap sa harap ng bakod. Sinabi ni Wuji na sa kabila ng katotohanang nagsasagawa siya ng sining ng walang awang sword, hindi siya alien sa mga banayad na bagay at itong Chin ay isang taong pinaburan ng God of Martial Arts at malamang na siya ang kinabukasan ng Dashi A Empire. Kaya ang pagprotekta sa kanya ay isang ganap na natural na bagay, nakasandaw sa bakod si Senji na nakataas ang mga braso sa dibdib. Sinabi niya na napakasaya niya na mayroon ang Dashi na si Wuji at ang kanyang henerasyon. Sinabi ng matanda na kapag lumabas ang binata sa abyss, dapat siyang pumunta sa disyerto ng Gobi, na 2,000 milya timog kanluran ng lungsod ng Madwa. Iniulat ng matanda na naramdaman niya ang isang hindi pangkaraniwang aura sa lugar, na nawala sandali pagkatapos itong lumitaw. Sa kanya, maaaring mayroong isang assassin ambush doon, kung saan maaari nilang subukang maakit ang hero. Nagulat na tiningnan ni Wuji ang matanda at tinanong kung bakit hindi niya subukang pigilan ang lalaki sa kasong ito. Sumagot si Chonji na nais ng guro ng binata na mas sanayin siya kahit na nangangahulugan ito ng ilang paghihirap. Pangalawa, marami siyang trump card at hindi siya madaling mamatay, kaya kailangan lamang ng tulong bilang insurance. At pangatlo, maaaring protektahan ni Senji ang hero ngunit hindi niya ipagbabawal na gumawa ng anuman. Tanong ni Uji na linawin ang argumentong binanggit. Inilagay ng matanda ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at sinabi na ang lihim na ito ay hindi maaaring ibunyag. Sa harap namin ay ang kuweba ng Gobi. Tiningnan ng hero ang kakaibang tanawin at sinabi na ang baliw na babaeng ito ay gumagalaw ng hindi kapani-pani walang mabilis at nagbago siya ng direksyon ng 3 beses mula nang umalis sila sa base. Ngunit dito ay nawala siya ng walang bakas at hindi nagbigay ng anumang senadorya sa kanyang sarili at kahit na ang mata ng kawalan ay walang nakikita na mukhang lubhang kainahinala, sa harap namin ay si Xiao Chan. Hiniling ng hero na hulaan niya ang hinaharap sa loob ng 30 segundo. Sinabi ng alaga na gagawin niya ito. Nakikita ang mga kaaway sa itaas ng ulo ng binata. Lumundag sa kanya mula sa itaas. Nakikita ni Chen na kabilang sa mga taong ito ay may mga kinatawan pang nasa 8 antas. Naiintindihan niya na nakikipag-asa siya sa isang hadlang na dapat magpadali sa mga kaaway na patayin siya. Ang mga templarong kabalyero sa loob ng asul na kulo ay tinatitigan ang bida. Tinanong ng komandante si Dos kung gumagana pa ang kanyang banal na liwanag, bakit huminto ang kalaban sa pag-usad. At kung nadiskubre na ba sila? Sinagot ni Diaz na imposible ito dahil kung nadiskubre sila ni Chin, matagal na sana itong umalis. Ipinagpaalala ng komandante na ipinangako nilang maakit ang bida sa isang bitag. Tumayo si Chin sa tabi ng asul na kulo. Sinabi ni Diaz na masyadong malayo at hindi niya maipapalawak ang kulo. Ayon sa kanya, kailangan nilang maghanap ng paraan upang mapasulong ng lalaki ang ilang hakbang. Maaari rin nilang patayin ang spell, sumulong ng kaunti, at gamitin itong muli. Subalit, halos tiyak na magdudulot ito ng kanilang pagka-discover. Nakikita ng mga kabalyero ang isang puting ulap sa malayo. Sinabi ng kanilang komandante na walang dapat gumalaw. Para sa kanya, parang dumarating ang mga Reaperso para sa bida. Mabilis na tumakbo pasulong sina Chanka at mga kasama. Sumigaw ang lalaki kay Chen na maghintay ito sa kanila dahil may ambush na naghihintay sa kanya sa harapan. Tumingin ng nagulat ang bida sa kanyang inaakalang isang pangkat ng mga dikilalang nagmamagandang loob na sumusubok tulungan siya. Bagamat lubusan niyang alam na may ambush na naghihintay sa kanya sa harapan. Lumitaw ang mga salaysay ng enerhiya sa paligid ni Chin. Iniisip ng lalaki na hindi niya maaaring pahintulutang maangkat ang mga dayuhan sa labanang ito at masaktan. Nagpasya siyang tapusin ang mga kaaway ng mas mabilis kaysa sa pagdating ng mga Reaperso. Nawala si Chin. Ang mga mandirigmang nagmamadaling tumulong sa kanya ay huminto ng nagulat. Sinubukan ni Chanka na intindihin kung ano ang ginagawa ni Chin. Nakukuha niya ang impresyon na sinadya nitong tumakbo sa bitag nang marinig ang kanyang sigaw. Iniisip ng lalaki na inakala ng bida na sila ay kaaway. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na sundan si Chin. Huminto sina Chanka at mga kasama sa harap ng isang asul na kulo.
Sinabi ng lalaki na nakasara ang hadlang at hindi sila makakapasok dahil sa puwang panahong pag-aalis. Sinabi ng ibang mandirigma na wala silang magagawa at maaari lamang silang maghintay sa labas, na iiwan ang lalaki sa kanyang sarili. Tiningnan ni Chin ang mga bato ng disyerto. May tumawag sa kanyang isang hanggal na mapagkunwari na, upang pigilan ang ibang tao na mamatay, ay isinakripisyo ang kanya ng sarili. At ngayong naselyuhan ng scroll ng banal na liwanag ang puwang, walang magliligtas sa kanya. Isang di nakikitang nagsasalita ay nagpahayag na nahuli ang lalaki parang daga sa bitag. Hiniling ni Chen na itigil nito ang magsalita ng kalokohan at magpakita ang kanyang mga kaaway gaano man kay RME sila. Lumitaw ang kanyang mga insekto sa paligid ng bida. Ang nagsasalita sa bida ay nagpahayag na kinakaharap niya ang mga asasin na kilala sa pagtatago sa mga anino. At hindi nakilala ng mundong ito ang isang kinatawan ng propesyon na ito na umaasa sa karangalan at konsensya. Sinabi ni Jean na napapagod na ang kanyang tainga sa pakikinig ng iba't ibang kalokohan. At kung hindi lalabas ang kanyang kalaban, huwag itong magsisinahinayla ito sa liwanag. Ang bida na nakasubo ang mga kamay ay naglabas ng mga salaysay ng lilang enerhiya. Sinabi niya na ang hadlang ay may kakayahan lamang na ihiwalay mula sa labas ng mundo at ito ay sa katunayan isang panlilinlang lang na ginagamit ng mga asasin. Inutusan ng lalaki ang kanyang mga insekto na magpakita at lamunin ang lahat ng kanilang makita. May tumawag kay Koi at inutusan itong kontrolin ang siyam na miasma wings. Lumuhad si Kato Yi at nagsimulang tumugtog ng flota. May umutos na kumilos ng mas mabilis ang lahat dahil kung wala ang siyam na miasma wings, ang kalaban ay parang walang mga braso. Lumitaw si Xiao Jio sa balikat ng bida, humihikbi. Sinabi niya na wala sa kontrol ang kanyang mga bagong anak. Ngunit kitang-kita sa bida na may malaking kahirapan si Katoy sa pagkontrol sa milyon-milyong bagong insekto at hindi niya ito masira. Inutusan niya si Xiao na ilunsad ang kanyang mga anak ng sunod-sunod hanggang masupol nila ang kakayahan ng magic flute sa kanilang dami. Sinabi ng babae na gagawin niya ito. Inaatake si Katoy ng hindi mabilang na insekto. Tinanong ni Chin kung inaakala ba talaga ng kalaban na may 1,000,000 lang siya ng mga insektong ito. Sumigaw si Katoy na mali ang datos at kailangan niya ng tulong dahil nawawalan na siya ng kontrol sa mga insekto. Ipinagtanggol ni Chen ang sarili mula sa mga projectile na lumilipad sa kanya. Nalaman niya na inaatake siya ng mga panoksak at madilim na enerhiya. Pinupuntirya ang parehong kanyang katawan at kaluluwa. Ikinalat ng bida ang kanyang mga braso at ginamit ang buong kapangyarihan ng Divine Elephant Prison Body Skill. Tumawag din siya sa puno ng lahat ng bagay na may kahilingan na patayin ang mga kaaway. Sinabi ng lalaki na dapat maramdaman ng mga salbaha sa kanilang sariling balat ang inihanda nila par. Sa kanya, lumipad palayo sa bida ang mga kaaway. Sinabi niya na sa wakas nagpakita na sila. Pinalo ni Shin ang mga kaaway ng mga kidlat gamit ang Eternal Realm of the Thunder God skill. Lumabas si Park. Naririnig ang mga pangalan ng Thunder Punishment at Light Element Engraving skills pati na rin upang buong mabuksan ang Eye of Evil. Sinabi ng babae na handang-handa ang kanyang kalaban sa labanan. Nakikita ang isang madilim na bagay sa harap ng bida. Bilang tugon sa spell na ginagamit ni Parkon, ginamit niya ang Spear of Hades skill. Nakikita si Sharma sa itaas ng ulo ng bida, sinabi ng monghe na ang isang pag-iisip ay maaaring gumawa sa isang tao bilang isang Buddha at demonyo, at ginamit niya ang kanyang Buddha upang supulan ang mga demonyo. May mga bangkay na nakahiga sa tabi ni Sharma. Sinabi ng monghe na ang kanyang dalawang kapatid ay naisakripisyo na bilang kapalit ng proteksyon sa kabilang buhay at hiniling sa mga Diyos na ipahinga sila. Ipinahayag ng pari na sa makalupang mundong ito, hindi kailanman magkakaroon ng bakas ng madilim na enerhiya. Tawanan, tinanong ni Chen ang monghe kung paano niya natukoy na nakikipag-asa siya sa madilim na puwersa. Bumaling ang lalaki kay Xiao Jia at sinabi sa kanya na may nagbanggit ng kabilang buhan. Tinanong niya ang bata bilang pinuno ng kabilang buhan na sagutin kung tama ito. Sinagot ni Xiao Jia na nakakadiri para sa kanya ang mga salitang iyon. Tiningnan ni Sharma nang may takot ang pulang matang halimaw na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sinabi ng bida na makakakain si Xiao Jia at kahit na hindi pinakamataas ang kalidad ng karne, baka pwede pa rin itong kainin. Tiningnan ng monghe nang nagtaka ang alaga ng bida. Sinabi niya na ito ay malamang na hindi lang anak ng kadiliman,
kundi ang impyerno mismo sa laman. Bumagsak ang itim na dulo sa protective field na inilagay ng monghe sa harap niya. Tinawag niya ang Golden Light Spell at hiniling na protektahan ang kanyang katawan. Nagliliwanag ng mabagsik ang mga mata ng bida. Inutusan niya na pakawalan ng 6 na milyong individual at pagsamahin sa Spear of Hades. Bumagsak ang dulo ng sandatang ito sa tiyan ni Sharma. Sumigaw siya ng matinis. May tumawag sa pari. Nakikita si Park sa kalangitan sa itaas ng bida. May sumigaw na nilinlang ng lalaki ang monghe sa pamamagitan ng panlilinlang gamit ang sibat. Pagkatapos, pinatay niya ito at ngayon pinupuntirya niya si Parkon. Sinubukan ng babae na umiwas sa suntok. Sumigaw siya na kailangan nilang pagsamahin ang mga pagsisikap at pabagalin ang kalaban dahil kung maabot niya ito, mawawalan siya ng kontrol sa kidlat. Patuloy na tumutugtog ng plote si Katoy. Sinabi niya na nasa limit na siya at tinanong kung bakit naghihintay ang mga kakampi. Hiniling ng music hero na tapusin agad ang lalaki dahil ang siyam na miasma wings ay halos wala na sa kontrol. Nagmadaling umatake ang mga Templar. Tiningnan sila ng bida ng naguguluhan. Sumugod ang mga kabalyero sa kalaban. Sumigaw ang lalaki kay Xiao Zhan na ibalik ang 5 milyong insekto. Sinabi ng bata na gagawin niya ang lahat ngayon. Ginamit ni Jean ang skill na Undestructible Body of the Crimson Rhinoceros Beetle. Itinaas niya ang kanyang mga kamao. Bumagsak sa kanya ang mga espada ng kabalyero. Lumipad palabas sa mga kamay ng mga nakakabayong mandirigma ang mga armas. Hindi nila naiintindihan kung bakit walang naging pinsala ang kanilang atake sa lalaki at kung ano ang kanyang katawan. Itinaas ni Chen ang kanyang kamay upang sumuntok. Tinanong niya kung ito lang ang kaya ng mga kabalyero at iminungkahi na kinyo lang sila ng lugaw noong bata pa. Sinabi niya na narinig niya ang kwento kung paano 400 taon na ang nakalilipas ay pumunta na ang mga Templar sa lupain ng Dacia at ang 3 sa kanilang mga cardinal sa ranggo ng ika-8 selyo ay nabuwal sa hangganan ng imperyo. Sinabi ni Qin na ngayon mga siglo ang nakalipas, nagpa siya ang mga inapo ng mga salbaheng iyon na subukang ulitin ang mga gawa ng kanilang mga ninuno at tutulungan niya sila dito. Nagbigay si Qin ng isang malakas na suntok na nag-iwan ng maliwanag na dilaw na bakas sa hangin. Sinabi niya na pagkatapos niyang tapusin ang grupong ito, bibisita siya ng direkta sa Vatican. Nakikita ang isang medyo malalim na kanal sa lupa. Sumigaw ang isa sa mga kabalyero na nakamamatay ang suntok ng bida at mas huwag makipag-close combat sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi pa kumikilos si Master Saido. Lumitaw ang isang alarma sa mukha ng bida. Nalaman niyang nakakaapekto sa kanya ang sumpa ni Sato. Iniutos ng binata sa puno ng lahat ng bagay na pagwatakwat akin ang kanyang spell. Lumitaw ang isang maltong puno sa likod ng bata. Nagtago si Saido sa likod ng isang bato. Hindi niya naiintindihan kung bakit hindi gumana ang kanyang sumpa at naniniwala na kung nangyari ito, dapat siyang maging lubhang maingat. Iniisip niya na kung ang mamamatay tao ay nabigo sa isang pag-atake, maaaring malagay sa panganib ang kanyang sariling buhay. Nasa harap natin ang kaliwang mata ng bida. Nalaman ng binata na babaguhin na ni Sidto ang kanyang mga taktika. Kaya dapat may gawin siya hanggang sa umangkop ang kaaway. Nalaman din niya na hindi niya maaaring pahintulutang mapalibutan siya ng mga kalaban. Nasa harap natin ang isang higanteng halimaw na may ngipin. Iniutos ni Qin kay Xiao Jia na gamitin ang 9th level demon. Sinagot ng bata na naiintindihan niya ang kanyang ama. Sumilip si Saido mula sa likod ng bato at sumigaw na ginamit ng bida ang dragon, at ngayon dapat kumilos si Diaz. Itinaas ng kabalyero ang kanyang kamay na kung saan nakikita ang isang piraso ng papel. Ginamit niya ang Holy Light Scroll. Lumitaw ang isang hindi kapani-pani walang kakaibang ekspresyon sa mukha ng dragon. Ginamit ng kabalyero ang Restrict skill at sumigaw na naihiwalay ang halimaw. Ang ulo na lang ng dragon ang natira. Masayang sumigaw si Diaz na hindi tutulong ng Void Demon sa bida. 3 kabalyero na nakakabayo ang lumapit sa lalaki. Sinabi niyang napakaisang nanalo ng mga kaaway ng isang kontra kahit laban sa demonyo. Inilabas niya ang kanyang kaliwang kamay at sumigaw na kailangan muna niyang patayin sila. Ginamit ng lalaki ang Crimson Rhinoceros Beetle Fist skill. Nakikita ang asul na kulo sa harap ng komandanteng Templar. Sumigaw ang mandirigma na tila wala ng pag-asa at kailangan nilang isakripisyo ang sagradong sisidlan. Ginamit niya ang Reverse Mirror skill.
Nakabiti ng kamao ng bida sa harap ng salamin. Nanuntok si Chin at lumipad pa atras. Nalaman niya na bumalik sa kanya ang kanyang atake. May hawak na salamin ang isa sa mga kabalyero sa harap niya. Nalaman ng binata na ginagamit ng mga Templar ang bagay na ito upang harangan ang kanyang daan at pap. Arating sila mula sa likod. Nalaman ni Chen na kung magawa ng mga kaaway na lumipat sa close combat pagkatapos nito, mawawala ang lahat ng kanyang kalamangan. Habang napansin niya na walang tao sa likod ng kanilang pormasayon, nakikita natin ang mas mababang bahagi ng mukha ng bida na ngumiti. Ginamit ng binata ang Crimson Rhinoceros Beetle Fist skill. Binalak niyang baguhin ang taktika at una ay punuin ang Spear of Hades ng 6 na milyong Rhinoceros Beetles. Nakaupo si Parkon sa lupa na tinatakpan ang kanyang mukha ng kamay. Nalaman niya na lumilipad palayo ang sibat at tinanong kung talagang naligtas na sila. May nagsabi ng may kaluwagan na maaari na silang huminga. Muli, sumugod si Chen sa kabalyero na may hawak na salamin sa harap niya. Ginamit ng lalaki ang Crimson Rhinoceros Beetle Fist skill. Iniisip ng Templar na ang paniniwala ng bida sa kanyang sariling lakas ay lubusang nagpalabos sa kanyang mga mata at ang kay-abangang ito ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Pinalo ni Shin ang salamin at lumipad pa atras ang kabalyero. Nalaman ng Templar na kung paano hinampas ng bida nang hindi naglalapat ng anumang puwersa. Lumingon ang kabalyero at nakakita ng isang itim na sibat sa likod niya. Sumisigaw ng hysterical ang kanyang mga kasama, minumura ang lahat sa mundo. Ngumisi si Chen at sinabi na hindi pa siya tapos. Ang salamin sa itaas ng ulo ng kabalyero ay nagkawatak-watek. Ipinahayag ng lalaki na babasagin na niya ang bagay na ito dahil hindi nito maaaring ipakita ang mga suntok likuran nito. Sa likod ng bida, nakikita ang isang tauhan na nagliliwanag ang mga mata. Iniisip ng taong ito na ang kakaibang material na kung saan ginawa ang sibat ay konektado sa pagpapalakas ng pisikal na kakayahan ng katawan ng binata. At ngayon pagkatapos gamitin ang sandatang ito, ang katawan ng binata ay nasa pinakamahina nitong estado. Nakikita ang isang malaking lilang bungo sa itaas ng ulo ng bida. Nalaman ni Chen na wala siyang nararamdaman at ito ay maaaring maging mapanganib. Lumingon ang binata. Nakikita ang isang manipis na salaysay sa itaas ng kanyang kamay. Nalaman ng lalaki na nag-activate ng mag-isa ang banta ng pinagmulan ng pananampalataya at ang atake na naranasan niya ay hindi kapani-pani walang malakas. Tumangala ng nagulat si Sida. Hindi niya naiintindihan kung paano muling nakaligtas ang bida at kung gaano karaming mga trump card ang itinago ng lalaking ito. Nanuntok si Chin, na nagpapadala ng makapal na sinag ng itim na enerhiya patungo sa mga kaaway. Minura niya silang lahat at sumigaw na dahil sa mga salbaheng ito, mas ayang niya ang Reg Along ibinigay ni Gigang sa kanya. Sinabi niya na siguradong tapos na sila ngayon. Pagkatapos, muli niyang ginamit ang Spear of Hades. Tinusok ng itim na arma si Parkwon. Ipinahayag ng bida na ang nilalang na ito ang mauuna. Kaagad pagkatapos nito, nalaman ng binata na maaari na niyang gamitin muli ang kanyang kidlat. Tiningala ni Chin si Koi na tumutugtog ng plota. Inutusan niya si Xiao na tumigil sa pag-aaksaya ng oras at pakawalan ang buong kawan at kung hindi niya gagawin, hindi siya kakain sa loob ng 3 araw at ibibigay ang kanyang pugad sa kanyang kapatid. Nalaman ng reyna ng insekto na ito ay isang napaka-hindi kanais-nais na posibilidad at itinapon ang kanyang supling sa atake. Dumura ng dugo si Koi. Tinakpan ng isang ulap ng mga insekto ang kaaway na ito. Bumaling siya kay Lord Saido at sumigaw na handa siyang mamatay para sa kanilang makatarungang dahilan. Ipinahayag ng music hero na ito ang huling pagkakataon at pinuri ang mga cherry blossom. Nakatayo si Saido na nakabuka ang mga binti at nakaharap ang mga kamay sa mukha. Ginamit niya ang skill na 10,000 swords piercing the heart. Tiningnan ni Chen nang naguguluhan ang kaaway na ito at sinabi na walang saysay ang paggamit ng parehong panlilinlang laban sa kanya. Pagkatapos, tinawag si Xiao Chan. Nasa harap natin ang kapansin-pansing alaga ng bida. Tumugon siya sa tawag ng kanyang Panginoon. Sinabi ng lalaki na kailangan niya ng foresight.